Iniiwas ni Zoe ang tingin sa kinaroroonan ni Lucas at Felicitas dahil nasasaktan talaga siya habang nakikitang enjoy na enjoy ang mga ito sa ginagawa. Hindi na nahiya. Pagkatapos sasabihin itong, ako ang cheap? Hindi ba napaka-cheap ng ginagawa ng mga ito? Gumagawa ng milagro sa gitna ng maraming tao? At ang maharot namang babaeng yon, talagang parang tuko na, nakapulupot pa talaga. Kulang na lang ay itaas nito ang mga binti sa bewang ni Lucas. Na-high blood siya kung kaya't niyakad niya si Desmond sa may balkonahe. Palagay kasi niya ay nasusuffocate na siya sa mga nakikita niya. Naiinis siya na hindi man lang niya mailabas itong galit na nararamdaman niya. Wala naman kasi siyang karapatang magalit dito. Sino ba siya sa buhay ni Lucas para magalit? What's wrong? Nag-aalalang tanong ni Desmond sa kanya nang maupo siya sa bench at mahalata nitong waring may kung anong gustong sumabog sa puso niya. Nag-angat siya ng muka at tiningnan nito. Nagpipigil lang siya pero gustong-gusto na niya itong suntukin. Hindi naman kasi siya malalagay sa ganitong sitwasyon kung hindi dahil dito. Sinusumpong lang kasi yung migraine ko. Pagsisinungaling niya, naupo si Desmond sa kanyang tabi at sinimulang i-massage ang sentido niya. Hinayaan lang niyang gawin ito iyon. Gusto niya itong bawian sa lahat ng mga pagseserbisyong ginawa niya dito noong nagsasama pa sila. Walang hiya ka, Desmond. Ni minsan man ay hindi mo to ginawa sa akin. Ni minsan man ay hindi mo ko pinagsilbihan na gaya ng ginagawa mo sa mga babae mo. Napakuyom ang kanyang mga palad. Ang dami niyang gustong sabihin dito, ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Ang swerte naman ng girlfriend mo. Ginagawa mo rin ba to sa kanya? Tanong niya rito. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yong I'm single? Giit nito sa kanya. May pait sa mga labing na pangiti siya. Yang gwapo mong yan, imposibleng wala kang girlfriend. Halos paanos lamang na sabi niya. Pinigilan niyang mapaiyak. Hindi na ngayon niya alam kung saan siya mas nagagalit ng mga sandaling yon. Kay Lucas ba? O kay Desmond? O sa kanyang sarili? Bakit ba hindi niya kayang pigilan ang kanyang puso na magmahal? Dapat sana ay atupagin na lamang niya ang pagpapabuti ng kanyang sarili at kalimutan na lamang ang salitang pag-ibig. Or hintayin na lamang niya ang tamang lalaking magmamahal sa kanya. Hindi yung umiibig siya sa mga maling tao. Clara, if I don't know if paniniwalaan mo ko. Pero ngayon ko lang naramdaman na ganito sa isang babae. Gustong gusto kita, Clara. Nagsimulang maglakbay ang mga kamay nito sa kanyang mga braso. Waring nagtintigan ang mga balahibo niya sa ginawang iyon ni Desmond. Ngayon lang ito naramdaman ang ganito sa isang babae. So, sino pala si Sophia sa buhay nito? Sabay silang napalingon nang makita niya si Lucas at Felicitas na magkahawak kamay. Mula sa liwanag na nagmumula sa lamppost, ay kitang-kita niya ang madilim na anyo ni Lucas habang nakatingin sa kinaroroonan nilang dalawa. May nauna na palang iba dito, Feli. Dinig niyang sabi ni Lucas sa dalaga. Yeah, the Great Crusher and her lover. Sabi ni Felicitas na hinila si Lucas palapit sa kanila. Kitang-kita niyang parang tigre si Felicitas nang sipatin siya. Ang kapal naman ng mukha mo. Gate crusher ka lang dito pero... Hey Felicitas, she's with me. Pagtatanggol ni Desmond sa kanya. Really? Then what happened to Sophia? Don't tell me you're cheating on her. Hindi ba nagpaplano na kayong dalawang magpakasal? Biglang nangunot ang noo niya sa narinig. Hindi niya alam ang tungkol sa bagay na yon. You're getting married? Ang sabi mo wala kang girlfriend. Parang namutla si Desmond ng mga sandaling yon. Yes, he's getting married. At kaibigan ko si Sophia, kaya wag kang ahas. Singhal ni Felicitas sa kanya. Nagulat pa siya nang bigla na lamang nitong hilahin ang buhok niya. How dare you gate crusher na maharot? Stop it, Felice. Sigaw ni Desmond dito sa kapinigilan ito sa ginagawa. I'm not getting married. Natigilan si Felicitas sa pagsabunot sa kanya. You're lying. Hindi ba napag-uusapan na ninyo ni Sophia ang nalalapit niyong kasal? Felicitas, I think it's very inappropriate to meddle in my affair. And please stop assuming. Yamot na sabi dito ni Desmond sa katumingin sa kanya.
I'm sorry, Clara. Hinawakan siya nito sa balikat at akmang igigiya paliw sa mga ito nang marinig nilang magsalita si Lucas. So, kasalanan pa ngayon ni Felicitas ang pagiging babaero mo? Excuse me? Nakakunot na tura ni Desmond. Pansin niyang napaismid si Lucas. Pinagsasabay-sabay mo ang mga babae. Yun pala, may girlfriend ka na. Balak mo bang mamangka sa 2 ilog? Nagulat na lamang sila nang bigla itong suntukin ni Desmond. Muntik na ang ma-out of balance si Lucas sa pagkabigla. Ngunit hindi rin naman ito nagpatalo. Mabilis nitong binawian si Desmond ng isang malakas na suntok. Natumba ang lalaki sa lakas ng suntok na iyon ni Lucas. Alam niyang sa tindig at karakas na iyon ni Lucas ay walang panama si Desmond dito. Napatili siya na makitang dumudugo ang ilong ng asawa. Nagaan lang nilapitan niya ito at inis na tiningnan si Lucas. Tama na. Kung gusto man niyang mababae or mamangka sa 2 ilog, I don't think kailangan mo pang pakailaman yon. It's none of your business. Inis na sigaw niya rito. Pansin niyang hindi makapaniwala si Lucas sa sinabi niya. Si Felicitas naman ay mas lalong nanggigil sa kanya. Dapat sinisigaw mo pa ngayon ang boyfriend ko? Akmang sasabunutan na naman siya nito, ngunit mabilis na itong inawat ni Lucas at iginiya palayo sa kanila. Maluha-luha niyang tiningnan si Desmond. Naluluha siya hindi dahil nag-aalala siya rito, kundi dahil naiinis siya sa huling binitawang salita ni Felicitas. Boyfriend? Look who's talking. Sino kayang namamangka sa 2 ilog? Pero maya-maya ay natawa siya sa sarili. Hindi naman namamangka sa 2 ilog si Lucas. Wala naman silang usapan na kahit na ano. Yung namagitan sa kanila noong nakaraang gabi, init lang ng katawan yon. Wala yung ibig sabihin para kay Lucas. Hindi ba nga at humihingi pa ito ng permiso sa kanya kung maaari siyang magpanggap bilang si Clara ng gabing yon? At buong puso naman niyang tinanggap ang papel na yon, kaya't kung ano man ang nangyari ay wala itong pananagutan sa kanya. Ginusto niya ang nangyari. Pues, magdusa siya ngayon. Clara, gusto ko lang magpaliwanag tungkol sa mga sinabi ni Felicitas. First of all, I'm not getting married. Shh! You don't owe me any explanation, okay? Pagbibigay assurance niya dito, dahil sa totoo lang, ay wala na siyang pakialam ngayon sa kung anong gustong gawin ni Desmond sa buhay nito. Gusto na lang niyang mabawi ang lahat ng para sa kanya. Pero gusto ko pa rin malaman mo na hindi naman ako seryoso kay Sophia. I mean, na makilala kita nagbago ng lahat. Desmond, gamutin na lang natin ang sugat mo, okay? Paniguradong mamamaga ang mukha mo sa lakas ng pagkakasuntok sa iyo ng lalaki. Bakit naman kasi sinuntok mo siya? Nakita mo naman kung gaano siya kamacho eh. Wala kang laban sa belt nun. Hindi mo ba naisip yon? Ani ang sa panglalait na lang niya ibinunto ng inis na nararamdaman. Kung hindi ako nagkakamali, siya yung lalaking kasama mo sa restaurant nang una kitang makita. Hindi ba? Kunot noong tanong nito sa kanya. Yeah, naaalala ko na. Kaya familiar siya sa akin. Sino bang lalaking yun sa buhay mo? Matiim na tanong nito sa kanya. Napalanok siya. Mas lalo lamang magiging curious si Desmond kung hindi niya ito sasagutin. Kaya mas minabuti na lamang niyang magsinungaling. Actually, isa siya sa makulit na stalker ko. Ilang beses ko na siyang binasted. Pero ewan ko ba kung bakit kahit saan ako magpunta, sinusundan ako ng lalaking yon. Bakit hindi mo ipapulis? Gusto mong ipabubog ko sa mga dati kong kapitbahay ang lalaking yun? Suhestyon ni Desmond sa kanya. No! Mabilis na sagot niya. Huwag mong gagawin yan. Magagalit sa akin si Papa. Hindi niya alam kung saan papunta ang kasinungalingan niyang ito. Ito ang isa sa mga weaknesses niya. Hindi siya magaling magsinungaling. What do you mean? Gusto kasi ni Papa si Lucas para sa akin. Kaya nga nung makita mo kami magkasama nun, si Papa nagpumilit na pagbigyan ko ang lalaking yon ng isang date. Ibig sabihin, ang lalaking yun ang napipisil ng Papa mo para sa'yo? Kunot noong tanong nito saka ngumiti sa kanya. Gusto kong makilala ang Papa mo. Siya palang dapat kong ligawan kung gusto kong makuha ang matamis mong oo. Gamutin na natin ang sugat mo. Aniya rito para ibahin na ang usapan. Naisip niyang deserve nga ni Desmond ang masuntok. Gusto niyang sabihin, peste ka Desmond.
Gagawin mo talagang lahat para makuha mo ang loob ni Clara. Ano, bait-baitan? Ano na lang pala ngayon para sa'yo si Sophia? Ididispatcha mo rin ba siya kagaya ng ginawa mo kay Zoe? Nanginginig ang kanyang katawan sa galit. Ngunit mas nakakapanginig ng katawan ang sinabi kanina ni Felicitas. Boyfriend na kaagad nito si Felicitas. At ang lalaking yun naman, enjoy na enjoy habang hindi na ito binibitawan ni Felicitas. Pare-pareho lang talagang mga lalaki. Hindi pwedeng pagkatiwalaan. Sa kabilang banda, sinimangutan lamang ni Zoe si Lucas na makauwi na siya ng bahay at abutan niya itong nagkakape sa kusina. Waring talagang hinihintay ako. Mukhang nag-enjoy ka ng husto kasama ng lalaking yun ah. May sarcasm na sabi nito. Ako bang nag-enjoy o ikaw kasama ng babaeng yun ah? Parang sawa ko makapulupot sa'yo. Inis na sabi niya saka nagdadabog na naglakad patungo sa kanyang kwarto. Hanggang ngayon ay mainit pa rin ang dugo niya. Nagsiselo siya. Naiinis siya dahil hindi yata nahahalata ni Lucas na may nararamdaman na siya para rito. Naiinis siyang hindi na niya kayang burahin pa sa utak nito ang dati niyang muka. Kaya kahit gaano na siya kaganda ngayon, nakatatak pa rin dito ang pangit na ako. Higit sa lahat, naiinis siyang isipin na kahit sinong babae ay pwede nitong gawing kamukha niya. Maganda ang mama niya. Gwapo ang papa niya. Kung kaya't hindi niya lubos maisip kung paano siya naging pangit. Hindi kaya ampun lang ako? Maya-maya ay naisip niya ang babae sa kanyang panaginip. May mga munting alaalang nagbabalik sa kanyang isipan. No, tanggi ng utak niya. Itinakip niya ang kanyang mga kamay sa magkabilang niyang tenga dahil waring may maliit na boses siyang naririnig. No! Tumakbo na siya sa loob ng banyo at doon nagkulong dahil pakiramdam niya ay magwawala na ang utak niya sa mga imaheng nanunuot sa kanyang isipan. Inaapoy ng lagnat si Zoe, kung kaya't hindi niya ito maiwan. Tinodo niya ang air condition para maibsan ang pag-iinit ng katawan nito. Matapos niya itong pakainit pa inumin ng gamot, ay pinalitan niya ito ng damit. Kanina pa tawag ng tawag si Felicitas dahil may usapan silang lalabas sila ngayong gabi. Pero nagmensahe na lamang siyang may emergency sa ospital kaya hindi niya ito masisipot. Alam niyang magwawala na naman ito sa galit. Yun ang rason niya noon kaya hindi niya itinuloy ang pakikipagrelasyon dito. Napansin kasi niyang masyado itong demanding. Lumapit lang naman siya muli rito dahil naisip niyang it's about time para mag-move on na siya sa matinding pangungulila sa yumaong asawa. Ngunit kapag ganitong masyadong demanding ang babae, ay tinatamad na siya. Nata-turn off na siya dahil pakiramdam niya ay nawawalan na ng excitement ang isang relasyon kapag alam niyang atat na atat sa kanya ang isang babae. Maya-maya ay napatitig siya sa mukha ni Zoe. Matapos itong mapalitan ng damit, ay kinumutan na niya ito sa kalumabas na ng kwarto. Nagtungo siya sa kanyang minibar para muling lunurin ang sarili sa alak. 3 taon nang wala si Clara. Ngunit katumbas na yon ay ilang daang taon na para sa kanya. May mga gabing gusto na lamang niyang mawala sa mundo para matapos na itong kalungkutang nararamdaman niya. Clara, mahinang bigkas niya sa pangalan nito. Paano ba kita makakalimutan? Paano ko makakawala sa mga alaala mo? What's the matter with you, Lucas? Your life does not end here just because she is gone. Get up! Hindi lang si Clara ang babae sa mundo. Kailangan mong tanggapin na wala na siya. Parang naririnig niya ang sambit ng kanyang ama. Napamulat si Zoe nang tuluyang magbalik sa kanya ang lahat niyang mga alaala. Umiiyak na lumabas siya ng kwarto. Inabutan niyang umiinom si Lucas sa minibar nito. Naaalala ko ng lahat, Lucas. Tulungan mo kong mahanap ang tunay kong mga magulang. Umiiyak na sabi niya rito. Anong ibig mong sabihin? Hindi ako tunay na Pineda. Naalala ko ng itsura ng tunay kong mga magulang. Naaalala ko ng lahat. Yung babae sa panaginip ko, si Nana Isabel. Siya ang tunay kong ina. Hindi ko alam kung saan ko siya hahanapin. Sabi niyang kumapit sa mga braso nito. Please, Lucas, hanapin natin siya. Hindi pa rin ito umiimik. Kung hindi mo ko tutulungan, okay lang. Hahanapin ko ang nanay ko. Mariing sabi niya rito. Hahanapin nating dalawang tunay mo mga magulang.
Narinig niyang sagot ni Lucas sa kanya. Salamat, Lucas. Naluluhang sabi niya rito. Magulong-magulo ang utak niya ngayon. Hindi niya alam kung bakit nagawa siyang ipaampon ng kanyang mga magulang. Hindi sila mayaman, ngunit hindi sila kinakapos. Besides, nag-iisang anak rin lang siya noon ng mga magulang niya. Natatandaan niya kung saan siya pumapasok na school nung elementary siya. Sa De La Paz Elementary School sa bandang Quezon Province. Hindi niya alam kung saan sa Quezon. Basta ang alam niya ay taga doon sila. Naaalala pa niya ang hitsura ng kanilang maliit na bahay. Hindi kasing laki ng mansyon ng mga Pineda, pero sapat para mabuhay ng marangal. Ang tanda niya, minsan lang sa isang buwan makita ang ama dahil nagtatrabaho ito sa Maynila. Pagkatapos ay pumanaw sa isang aksidente ang ama niya, kaya napilitang mamasukan bilang isang katulong ang kanyang ina. Napakapit siya ng mahigpit sa lalaki. Naaalala ko na, Lucas, katulong ng mga Pineda ang nanay ko. Hindi ko alam kung paano ko napunta sa mga Pineda. Pero naalala ko na ang pumanaw ang tatay ko at namasukang katulong si inay sa mga Pineda. Kaagad na kinontak ni Lucas ang kanyang daddy matapos niyang matiyak na natutulog na si Zoe matapos niyang painumin ng pampakalma. Matutulungan mo ba akong mahanap kung nasa ng ina ni Zoe, Dad? Bago maputol ang pag-uusap natin noong isang gabi, yun sana ang gusto kong i-discuss sa'yo. Ang tungkol sa tunay na pagkatao ni Zoe. Anang matanda sa kanya. Napakunot ang noon niya. Marami pang hindi sinasabi sa kanya ang ama. Sino ba talaga si Zoe, Dad? At ano ba talagang kinalaman niya sa misyon nating to? Naguguluhan na ang tanong niya rito. Buksan mo ang malaking screen. Utos nito sa kanya. Kaagad naman siyang tumalima. Binuksan niya ang malaking TV na nasa tapat ng kama niya. Lumitaw doon ang mukha ng ama niya at lumabas ang iba't ibang mga larawan ng kung sino-sinong mga tao. Isang magandang mukha ng babae na, sa tansya niya, ay nasa 60s ang lumabas sa screen kasama ng isang mistiso at gwapong lalaki. Napalagay niya ay hindi nilalayo ang edad sa babaeng katabi nito. This is Mrs. Aniceta Pineda. Ang lalaking kasama niya sa larawan ay ang asawa niyang si Don Rolando Pineda. Silang mag-asawa ang kumupkop at nagpalaki kay Zoe. Tumango lamang siya. Alam mo na siguro ang dahilan ng pagpanaw ng mag-asawang yan. Yes, Dad. Pinalabas na aksidente ang nangyari. Pero ang totoo, si Desmond nagrason kung bakit nawala ng preno ang kotseng sinasakyan ng mag-asawa. Oo, that's why Desmond became one of our targets. Kaya inutusan kitang dispatch ang lalaking yun. Ngunit nagbago nga ang plano ng mga Pineda. Gusto muna nilang makitang unti-unting naghihirap ang lalaking yun bago tumawala sa mundo. That's why gusto nilang unti-untiin mong maisalin ang lahat ng pera ng mga Pineda sa ibang account. Ang hindi ko maintindihan, Dad, anong pakialam natin sa kanila? Bakit na-involve tayo sa kung anumang ginawa ni Desmond? Because the Pineda is part of our group. Anang matanda sa kanya. Nagulat siya sa natuklasang iyon. Bakit hindi natin sila naprotektahan kung ganun? Napangisi ang ama. Palagay mo, ganun lang kabilis mapapas lang ang grupo natin? They are still alive, Lucas. Pagsisiwalat nito sa kanya, mas lalo siyang nagimbal sa sinabi ng matanda. Naguguluhang napaupo siya sa gilid ng kanyang kama. But si Zoe, bakit ngayon lang niya naalala ang tunay niyang pagkatao? I don't get it. Halos paanas lamang na sambit niya habang pinagtatagpi-tagpi ang mga pangyayari. Si Zoe ay anak ng bodyguard ng mga Pineda, si Arturo at Isabel. Napas lang sa isang engkwentro si Arturo habang ipinagtatanggol ang mag-asawa. At bilang pagtupad sa pangako, kinupkup ng mga Pinedang mag-ina hanggang mahulog sa bangin si Zoe dahil sa kalikutan nito. She was only 10 years old at that time. Dinala sa Amerika na mag-asawang Pineda si Zoe para doon sumailalim sa matinding gamutan. Nang gumaling siya, ay hindi na nagbalik pa ang kanyang mga alaala at inakala niyang ang mga Pineda ang tunay niyang mga magulang. Napamahal na sa mag-asawa si Zoe, kung kaya't hiniling ng mga itong ampunin na lamang ito. Naisip siguro ni Isabel na mas mapapabuti ang buhay ni Zoe sa mag-asawa, kaya pumayag na rin to. Wait, Dad. Aniyang parang naguguluhan pa rin. Ang sabi mo, buhay pa rin ang mga Pineda. Yes, iho. Nasa Amerika sila ngayon. Nagpapagaling ng binti si Rolando.
Kaya nga gusto nilang parusahan si Desmond. Babawiin nilang lahat ng ninakaw ni Desmond sa kanila. Gusto nilang maisalin yung muli sa pangalan ni Zoe. Inay! Niyakap ng mahigpit ni Zoe ang kanyang ina. Napaluha siya nang manariwa sa kanya ang mga alaala. Kinupkup tayo ng mga Pineda pagkatapos pumanaw ng tatay mo sa pagtatanggol kay Don Rolando Pineda. Nang maaksidente ka at 1 taon kang walang mali-tao, nagpa siyang mag-asawang dalhin ka sa Amerika para doon ituloy yung pagpapagamot sa'yo. Pagkatapos ng 2 taon, bumalik ka ng Pilipinas na parang walang nangyari. Pero hindi mo na ako nakikilala, ang mag-asawa ng itinuring mo mga magulang. Naisip ko mas makakabuti na siguro ang ganon, kaya nang alukin nila ako na amputin ka na lang, ay pumayag na ako. Nakita ko kung paano ka nila mahalin, anak. Paliwanag nito sa kanya. Kaya nagpakalayo-layo na lamang ako. Pero bakit? Hindi maintindihang tanong niya rito. Dahil nangako ko sa mga Pineda na mananatiling lihim ang tungkol sa tunay mong pagkatao sa mga kaibigan nila. Sa kanang mga panahong yon, alam kong yun ang pinaka-praktikal na solusyon para sa ating dalawa. Lalo pa at nagdadalang tao ako ng mga oras na yon. Kaagad kumunot ang noo niya. May kapatid ako? Oo, anak. Nung nasa Amerika ka, may nakilala akong isang security guard. Sa labis kong pangungulila sa iyo at sa tatay mo, hindi ko napigilan ang sarili kong umibig sa kanya. Nang umalis ako sa mga Pineda, nakisama na ako sa kanya. Pero hindi naman nagtagal ang pagsasama namin dahil sinasaktan niya kaming mag-ina. Nasaan ang kapatid ko? Ipinaampon ko siya dahil hindi ko na rin siya kayang buhayin. Anang ina niya sa kanya. Sa nakikita niyang kalagayan ng kanyang ina, ay ayaw niya itong sumbatan sa mga naging desisyon nito. Alam niyang masakit para rito na ipaampun silang magkapatid. Ngunit na mga panahong yon, ay iyon marahil ang mas makakabuti para sa kanila. Muli niya itong niyakap ng mahigpit. I'm sorry po, na sa halip na matulungan kita sa paghihirap na nararamdaman niyo, mas lalo pa ako naging pabigat. Kung hindi siguro ako umakyat sa puno, hindi ako mahuhulog sa matarik na bangin na yon. Anak, sabi nitong tiningnan siya ng matiim. Bakit ka ba pinagtangkaang paslangin ang asawa mo? Pero nagpapasalamat akong palaging may mabuting kaloobang tumutulong sa iyo sa oras ng panganib. Sabi nitong nilingon si Lucas. Hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan. Tipid ng ngiti lamang ang itinagon dito ni Lucas. Kanina pa ito tahimik at nakikinig lamang sa usapan nilang mag-ina. Nay, ngayong nagkita na tayong muli, gusto kong umalis ka na sa pagiging kasambahay. Aayusin ko lang ang lahat ng problema ko sa Desmond na yon. Pagkatapos ay magsasama na tayong muli. Anak, hindi ganun kadali yon. Saka hindi pa naman ako masyadong maedad para tumigil sa paghahanap buhay. Ang intindihin mo na lang ay kung paano mapaparusahan ang lahat ng taong may atraso sa'yo. Kahit anong pilit ang pakiusap niya, ay hindi rin niya nakumbinsi ang ina na umalis na sa pamamasukan. Sinabihan siya ni Lucas na hayaan na lang muna niya ang ina hanggat hindi pa rin naman settled ang mga problema niya. Baka nga mas makakabuti sa nanay niyang may pinagkakaabalahan, kaya sa huli ay hinayaan na rin niya ang naging pasya nito. Tama si Lucas, kailangan niyang pagbayarin ng mga taong may atraso sa kanya. Hindi ko alam na may kapatid pala ako. Masayang sabi niya rito. Hindi ito umiimik. Pakiramdam niya ay kanina pa ito may gustong sabihin sa kanya na hindi nito masabi-sabi. Tiningnan niya ito ng matiim. Lucas, may problema ba? Hindi alam ni Lucas kung paano niya ipagtatapat kay Zoe na buhay ang mag-asawang Pineda. Natatakot siyang baka maghinala na si Zoe kapag nalaman itong itinago ng mga Pineda ang katotohanan iyon sa kanya. Ayaw niyang magkaroon ito ng kahit na anong hint tungkol sa organisasyon ng kanyang kinabibilangan. Bahagya lang niya itong nilingon, saka itinuong muli ang atensyon sa pagmamaneho. Iniisip ko lang kung anong masarap na dinner. Kanina pa ako nagugutom. Saan mo gustong manlibre? Siguro naman, deserve kong masarap na hapunan matapos kong mahanap ang nanay mo. Aniya rito. Sige, ako nang bahala sa dinner natin. Pero paano mo nga palang nahanap ng ganun kabilis si Nanay Isabel?
Takang tanong nito sa kanya. Bahagya siyang nasamid. Sa kapilit ang mga ngiting tumingin dito. Naku pa, walang nakakalusot sa akin. Kaya ikaw, kapag niloko mo ko, mahahanap at mahahanap kita. Kung magsalita ka parang may something sa atin ah. Pabirong sabi ni Zoe sa kanya na ikinapula ng mukha niya. Pinamulahan rin ang mukha si Zoe nang mapagtanto ang sarili nitong biro. Umayos ito ng upo at nanahimik. Ramdam niya ang tensyon sa pagitan nila ng mga sandaling yon. Ano na nga ba si Zoe para sa kanya? Bakit kapag nakikita niya itong malungkot, ay may bahagi sa puso niya na hindi mapakali at gustong-gusto niya itong mapasaya? Kaya nga ginawa niya ang lahat para mahanap ang nanay nito. Lucas? Bakit? Nilingon niya ito at ewan niya kung bakit biglang rumigodo ang puso niya nang tingnan ito. Ganitong-ganito ang nararamdaman niya nung una siyang mainlove. Ano kayang mararamdaman nila mama kung buhay sila ngayon? Masasaktan kaya silang nakipagkita ko sa totoo kong nanay? Siyempre naman, may konting selos silang mararamdaman. But I'm sure, magiging masaya silang malaman na nagbalik ng lahat ng mga alaala mo. Sagot ni Lucas kay Zoe. Hindi niya alam kung bakit nag-init ang pakiramdam niya habang nakatingin dito. Ibinaling na niya sa may bintana ang kanyang paningin dahil hindi na siya mapakali. Hindi naman niya kailanman naramdaman kay Desmond ang ganitong klase ng attractions. Parang napakaraming nangyari sa buhay niya nitong nakalipas na mga buwan. Kung may masama mang naganap, may katumbas namang magagandang nangyayari sa kanya. Excited na siyang makilala ang kanyang kapatid. Ngayon pa lang ay kung ano-ano na ang naiisip niya na magiging bonding nilang mag-ate. Since ang sabi ng kanyang ina ay babae ang nakakabata niyang kapatid. Ano kayang itsura ng kapatid niya? Umaasa siyang hindi ito kasing pangit niya noong hindi pa naaayos ang kanyang muka. Huwag naman sana, dahil kung hindi ay malamang na pinagdudusahan rin ito ngayon ang mga pambubuli na naranasan niya noong nag-aaral pa siya. How about you? Anong mararamdaman mo kung sakaling malaman mo na buhay pa palang mga nag-ampon sa'yo? Maya-maya ay tanong ni Lucas. Natawa siya. Sana nga ganun lang yun, diba? Sana nga buhay pa sila. Sabi niyang biglang nakaramdam ng lungkot nang maalala ang mga magulang. Inampun lang nila ako, pero never nilang pinaramdam sa akin na hindi nila ako tunay na anak. Kaya never ko na-question ang pagkatao ko, except kapag tinitingnan ko ang mukha ko sa salamin. Nanahimik lang si Lucas. Napansin niyang kanina pa ito hindi mapakali. Lucas, may dapat pa ba akong ikagulat? Huminga lang ito ng malalim sa kaumiling. Dad, may dapat pa ba akong malaman tungkol sa pagkatao ni Zoe? I'm sure may dahilan kung bakit siya kinupkup ng mga Pineda. Pansin niyang biglang nangunot ang noo ng matanda. Bakit biglang naging interesado ka kay Zoe? Dad, binabantayan ko siya. Nasa poder ko siya. Kaya dapat lang na malaman ko ang lahat ng tungkol sa kanya. Ano pa ba sa palagay ninyong ibang dahilan? Napangisi ang matanda saka makahulugang tumitig sa kanya. Talaga bang yan lang ang dahilan, Lucas? I was not born yesterday, son. Papunta ka pa lang, babalik na ako. Besides, kilala kita. Halos paanas lamang nasabi nito sa kanya, saka nawala na sa screen ng cellphone. Napahampas siya sa mesa. Napipikon siya sa ama. Kapag ganitong nasa gitna sila ng pag-uusap, ay bigla na lamang itong nawawala sa ere. Kung hindi nga lang may mga mahalaga siyang misyon, ay lilipad siya kung nasaan man ito para makapag-usap sila ng personal. Maya-maya ay binuksan niya ang kanyang laptop at pinag-aralan ng files ng mga Pineda. Pakiramdam niya ay may itinatago sa kanyang ama. Sa kabilang banda, nagsindi ng sigarilyo si Lucas. Matagal na siyang nag-quit sa paninigarilyo. Ngunit kapag ganitong may pinahihirapan sila para makakuha ng impormasyon, ay nakakapagsindi siya. Itinaas niya ang mukha ng dugo ang lalaki sa kasinenyasan ng isa sa kanyang mga tauhan. Ikaw na bahala sa kanya. Kapag hindi mo na paamin, alam mo na kung anong gagawin sa kanya. Nagmamadali na siyang sumakay sa kanyang motorsiklo at mabilis na iyong pinasibad. Ang kanya namang mga tauhan ang bahalang tumapos sa kung anumang dapat tapusin ng mga ito sa lalaking kinidap nila kanina. Na makalayo sa kanilang hideout,
ay mabilis niyang tinawagan si Zoe. "Hello?" Dinig niyang sabi nito. "Magbihis ka. Sa labas tayo magdi-dinner ngayon." Aniya rito saka mabilis nang pinindot ang end button ng kanyang phone. Halos paliparin na niya ang kanyang sasakyan para makarating sa kanyang condominium. Hindi niya alam kung ano itong nangyayari sa kanya, pero para siyang isang teenager na nagbibinata. Ewan ba niya kung bakit hindi siya mapakali kapag hindi niya nakikita si Zoe? Masyado na nga siyang paranoid. Iniisip niyang may mangyayaring masama dito kapag hindi siya nito kasama. Nagtapo ng basura si Zoe. Habang naglalakad sa hallway, ay nakasalubong niya ang lalaking minsan na niyang nakasabay sa elevator. Waring may kung anong gumapang natakot sa kanya nang magtama ang kanilang paningin ng lalaki. Kinilabutan siya sa uri ng tinging ipinukol nito sa kanya. Binilisan niya ang paglalakad at halos tumakbo na siya pabalik sa unit. Tiniyak niyang nakalak na mabuti ang pinto bago siya nagtungo sa kanyang kwarto. Misteryoso ang mga mata ng lalaki at pakiwaring niya ay sinusubaybayan siya na hindi niya maintindihan. Basta, para itong nagmamanman sa kanya. Nasasobrahan na siguro siya sa kakapanood ng mga mystery movies, kaya kung ano-ano nang tumatakbo sa kanyang utak. Para naman kasing isang kontrabida sa isang pelikula yung lalaki kanina, lalo pa at sa tuwing makikita niya ito, ay naka-all black ito at may suot pang sombrero.